Partner, pag-usapan natin ngayon yung nauuso kasi itong nakaraan, hindi ba? Yung tinatawag nila na scatter. Ay, Yung parang scatter. parang bago siyang uri ng online gambling. Paano? Yun nga ang hindi ko rin maintindihan eh. Palibhasa hindi po kami nagsusugal, sorry. Tama Wala ka kaming dyan. alam. Oo, parang ano siya, partner, parang mukha siyang online, parang yung mga Candy Crush lang. Parang mga ganon. Okay. Pero ang siste, pwede kang magtaya. Tapos ang tinataya mo doon, parang maliliit na portion, parang barya-barya lang. Okay. Pero maa-addict ka kasi syempre merong return may kapag nanalo Oo. ka. Ang di mo namamalayan, malaki na pala yung mga tinataya mo. Yung iba, para may mga nabasa akong storya online, partner, na may ibang nagbebenta na ng motorsiklo. Huy! Umabot na sa ganun. Huy, ang OA. Umabot na sa ganun kasi parang meron silang kailangan Barya, tas naging motorsiklo? Oo, umabot sa ganun. Pero para mabigyan po tayo ng mas malawak na pag-unawa, bakit nga ba yung ilang mga kababayan natin, kahit alam na natin, partner, na malaki yung risk na mabaon tayo sa utang, yung malaking at stake at risk kapag tayo nagsusugal, marami pa ring tumataya, marami pa rin nag-i-engage sa pagsusugal. Kasama po natin si Dr. Gerald Abergos, isa pong sociologist. Good morning po, Doc. Welcome po sa Anong Ganap. Si Christian at si Katrina po ito. Good morning, Doc. Hi, good morning. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Magandang umaga. Maraming salamat po at welcome back, sir. Ito, ang daming mga bagong invention, ang dami pong mga umuusbong ngayon na panibagong uri ng pagsusugal. Siguro tulungan niyo po kaming ipaunawa lang, sir, sa on your perspective as a sociologist. Bakit nga ba ang mga Pilipino ay patuloy pong nahuhumaling sa pagsusugal, kahit po alam natin na ang daming mga kapalit nito sa atin kapag tayo'y nagtataya ng ating pera? Ay, nako, scatter, mga online gaming ngayon na no, mga online gambling actually, no. Yes. You know, gambling is gambling. Yung gambling addiction matagal na nating alam eh. Isa na rin yan sa mga lumalabas na diseases, sakit, na tinatawag ano, na medyo mahirap siyang tanggapin na sinasabing meron kang gambling addiction. Ano ba kasi itong gambling na to at bakit nagiging ano tayo? Nagiging nahuhumaling ang mga Pilipino at di lang mga Pilipino, pati ibang mga nationalities ay nahuhumaling sa gambling. Unang sinasabi natin kasi yung economic hardship, no, yung hope ng quick money na yung konting puhunan mo dumadagdag, tumataas, kasama na dito yung stroke of luck and you are trying to test your luck. Yun yung addictive dun eh, na yung parang kasi siyang magic. Mm. Somehow niloloko rin natin yung sarili natin, no? We know that we are being deceived, and yet it's a form of entertainment kasi sa atin eh. Kasi you know, yung online gaming sa ganyan, ano, it's a form of escapism. The world is full of hardships in life, pero pag nakaupo ka doon, para bang may chance ka Mm-mm. na yumaman ka. May chance ka na kahit hindi ka magtrabaho, the promise na yung pera mo yung pera mo yung mag-work for you. Yung mga ganung klaseng mga usapin na for some people it works, pero gambling is gambling eh. And nagiging parte talaga yan ng kultura ng isang tao, ng isang bansa kapag hindi ito nalalagyan ng regulation. Pero kasi itong pagsusugal naman, 'di ba, Doc? Matagal naman na 'to eh. Kumbaga, even way back sa mga ninuno natin, meron nang existing na itong pagsusugal eh. Pero parang as the decades go by, parang napapasa din sa mga bagong henerasyon yung pagkahumaling sa pagsusugal. As you said, parang nagiging form of escapism, pagtakas doon sa mga problema at suliranin. Kasi nagkakaroon yun ng platform na tinatawag. Ano ba yung platform? Ito yung pagkakataon, yung opportunity na magkaroon ng paraan, ng panahon, ng oras, ng pagkakataon nga na makapagsugal. Na-remember, kaya mahilig ang tao sa ano eh. Yung sinasabi, yung may sakla, yung may pagpiesta-piesta, yung kasi may lugar na kung saan pwede kang meron kang magkaroon pagkakataon mag-gambling. Right now kasi because of the high cellphone penetration natin sa Pilipinas, and remember, ang Pilipinas ang may pinakamalaking social media and mobile phone usage. So kasama rin dito yung mura kasi ang internet.
It's true na mahal pa rin ang internet natin kaya sa ibang bansa, ano yung services, ano. Pero still affordable kasi ito kaya ng mga pang-araw-araw na Pilipino. So, anything and everything na pwede nating makuha, ma-access sa internet, including gambling, including those games of escapism and the promise of easy cash, available kasi sa atin eh. Doc, tanong ko lang, gaano po ba kadelikado itong scatter, pati yung ibang online gambling activities o platforms, lalo na yung cellphone, napaka-accessible sa mga menor de edad. Hindi naman yan 24/7 chine-check ng mga magulang. Tas ngayon, uso na sa mga bata, di ba, kahit grade school, senior Oo high, nga. junior high, bibigyan ka na ng cellphone na maganda ng magulang mo. Gaano po kadelikado itong prevalence o yung itong pagkatalamak o yung tumataas na pagkauso ng online gambling platforms? Yung pag-introduce sa atin ng mga bagong gadgets, ano, magmula pa noong unang panahon, yung pag-introduce sa atin ng mga bagong gamit, there's always danger. Mula sa maliit na kutsilyo hanggang sa cellphone, mula nung unang panahon, there's always a danger kapag inintroduce ang isang bagay, especially sa bata or sa somebody na hindi pa gumagamit ito, ng merong mayroong responsibilidad, yung responsible use. Kasama dito ngayon ang cellphone, tulad yan sinabi niyo na may access sa online na gaming na ito. So, kailangan pa rin natin talagang bigyang tuunan, bigyang pansin yung role ng mga magulang. Pag sinabi natin mga magulang, hindi naman yung nanay at tatay lang, ano, yung nakakatanda sa family. It seems na ang mga magulang ngayon, kung tutuusin, kung titignan natin, ay siyempre, medyo busy, nagkatrabaho both, pero hindi lang naman ang parents ang nandun. There are other institutions who could also look into that. The school, the teachers, yung mga older na mga brothers and sisters, yun ang po pwede nating makatulong, makasama sa pag-check kung ano na ang nangyari doon kung proper use ba yung ginagamit ng mga bata sa cellphone. Ngayon, usapan natin kasi sa bata pero sa mga matatanda ay ano na yan, kailangan naman natin ng konting ng social control. Dahil alam naman natin kung ano yan eh, alam naman natin what it leads to. So, yung sariling bait ba natin, yung pagkakaroon natin ng responsibilidad sa ating sarili. Doc, ano yung iyong assessment doon sa regulation ng gobyerno dito sa mga gambling platforms, whether traditional or online? Sapat ba siya para sa iyo o dapat ba mas paigtingin pa? Kasi kahit anong bantay mo dyan, hanggat may gumagawa ng platform, ay wala, merong gagamit. Access. So dahil pinag-uusapan natin to, obviously hindi sapat yung mga mga regulations natin para dito sa mga bagay na ito. Ang nakakalungkot dito is that it becomes normalized. Na normalize ang mga bagay na ito kasi nandiyan eh, nasa live stream, nasa mga, di ba may mga Facebook Live, mga TikTok, mga YouTube na yan, na nakikita natin, na ulit-ulit natin. So, very enticing siya. So, kung ang tanong natin ang regulations ba natin dito ay sapat na ba? Well, pinag-uusapan natin ito ngayon. So, it shows na hindi pa rin sapat ang mga regulations na ito. Case in point, Doc, pag-usapan natin, ito kasi yung alam kong case. Sa Pasig City, meron silang anti-gambling ordinance. Pero, 2 years ago, sinabi rin ng Pasig na mayroon doong very peculiar case. Isang nanay, sinanla niya yung anak niya 4 times. Wow. Dahil lang natatalo siya sa sugal. Grabe. Bakit po umaabot sa ganung ka-extreme yung ilang cases kahit na nagpasa na ng ordinansa yung city government mismo? Kasi wala tayong pakialam eh. Alam niyo yun, yung alam na natin, yung kapitbahay natin, kamag-anak natin, it happens, that's happening already. Wala tayong care sa kanila. Alam na natin na, ito na nga, nabalitaan, uy, sinangla daw niya yung anak. Anak ba yung sinangla? Yes, sir, anak, 4 times. Grabe. Ilang taon yung anak? Hindi ko... Bata daw, sir, bata. Hindi ko lang sure kung batang sanggol o batang
toddler. Basta sabi ni Mayor Vico Soto, 4 times sinanla Kumbaga, nung nanay. ganun na- Tinutubos Ganun niya. Mm-mm. Tapos pag natalo siya uli, bebenta niya ulit. Grabe, no? Ganun naka-extreme Pero yung Oo. kanyang pagkalugi na umabot na yung kailangan pati anak niya ang gagawin. Ako naman, Doc, tsaka Christian, ang concern ko, bakit naman may tatanggap ng anak na isasanla? Sino ba That's the namang point. tao yung... Pero Ha? yung incident na yan, Exactly. kaya ko tinanong kung anong age, kasi kung matanda na o teens or hindi na minor de edad, ay may sariling pag-iisip na yung bata eh. Pero sabihin natin yun yan na infant practically, ano, infant. So, ang tanong diyan, bakit hindi sinaway ng mga kapitbahay, ng mga kamag-anak? Alam na lang gano'n nangyari. Bakit hindi inireport agad 4 beses? So, ang pagkukulang ay hindi na dun sa tao lang na may problema. Ang pagkukulang din dun sa mga tao sa paligid niya. Bakit hinahayaan nila na may ganung klaseng sitwasyon na hindi pa nila binibigyan ng solusyon, hindi pa nire-report agad? So, kasi ang laging sisi natin dun sa may problema eh. Yun na nga sinasabi nga rin, gambling is an addiction eh. Wala na sa tamang katinoan. Ikaw ba magsanla ka ng bagay, ang hirap-hirap, yung pang mismong anak mo or kapamilya mo. So, ano ang titingnan natin dyan? Ang punto dyan, wala kasi tayong pakialam sa ibang tao. Pinapabayaan natin. Ngayon, kung may pagmamahal tayo sa puso natin at alam natin ganun na nangyayari, ay ba't hindi natin solusyonan agad, i-report? Yung ano kaya sir, yung doon naman sa panig na dahil yung karamihan sa mga online gambling platforms na nakikita natin ay well-regulated ng PAGCOR. Parang isa rin yan sa nagbibigay ng parang rason para dun sa mga tumatangkilik na ano naman legit naman to so wala naman akong pinapasok na illegal. Pero at the same time, hindi nila namamalayan na nga, yun nga, dahil sa pagkalulong nila o pagkahumaling, na ko-compromise naman yung welfare ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Ano ang, sa panig po siguro ng mga ahensya ng gobyerno, ano ang pwede nilang gawin para kung ang concern ay to generate revenue, kung malalagay naman sa alanganin ang welfare ng taong bayan dahil hindi nila makontrol yung sarili nila. Alam mo, it's already buti na academic eh. Kita natin na may weak regulation, may mga legal loopholes yan, pero gambling is gambling eh. And in gambling, you generate funds. And morality-wise, alam naman natin kung saan napupunta ang gambling. Hindi naman ito bago sa atin. Magmula pa 2,000 years ago, may gambling na eh. So, actually, halos hindi na natin pag-usapan dahil mutan academic yan eh. Pinapabayaan ang gambling kasi may kumikita. Pinapabayaan ng gambling kasi there's a promise of hope. Pinapabayaan ang gambling kasi somebody's earning, an institution is earning. So, it would always be there. It would always, kasi kung ito talagang binibigyan ng regulation, sabi ko nga sa inyo, 2,000 years ago may gambling na eh. At dapat wala na ito ngayon. Doc, yung pinakahalina naman talaga nung gambling is yung easy money. Yung idea na mabilis lang tong magkapera. Instant win. Hindi ka mapapagod, di ka nga pagpapawisan pindot-pindot ka lang dyan Bakit po ba nade-develop kahit sa mga kabataan itong mentality na easy money dapat? Kasi tamad. Nakakalungkot na anuhin natin ang lahat ng bagay na tinatamasa natin dapat mapukpok sa atin, sa kultura natin, sa consciousness natin, yung hard work. Hindi hard work yung uupo ka at magagalaw ka sa cellphone mo na. Hindi yung, tsaka yung term na yung diskarte. Medyo nakakabwisit na hindi term na diskarte. Diskarte lang yan, yung work smart. That's not working smart. Alam natin kung ano ang nangyayari. Alam natin kung ano ang nagiging problema. So, magkaroon tayo ng pride sa sarili naman natin. Konting hiya sa sarili na ang mga bagay na kailangan natin gawin, na tinatamasa natin, ay galing sa pinaghihirapan talaga natin. At hindi paghihirap, yung hahawa ka ng cellphone mo at nag-i-scroll ka dyan, pipindot ka, yun na yung trabaho mo. It's not that, we know that, alam naman natin yun eh. That's the point. Ang sisi naman natin lagi, doon sa taong may hawak ng cellphone, ay yung taong nakakakita sa kanya, yung taong nakakapansin, nakaka-obserba sa kanya, na nagkakaroon ng problema tong batang to, itong taong to.
medyo kailangan natin ng tulong ng bawat isa. Dok, may solusyon pa ba sa ganyan? Paano mo tuturuan lalo yung matatanda na? Oo. Lalo na yung mga lolo-lola, 'di ba may mga mahilig na lolo na tumayataya sa sabong-sabong, mga ganyan. Paano mo sila tuturuan na hindi ka dapat masyadong easy money mentality? Or yung maging yun ang doon sila maging dependent. Oo. Kumbaga, paano natin sasabihin sa kanila na okay lang maglaro ng ganyan, Kasi pero pag bata kaya Oo. pa eh. Pero pag medyo matanda na, which in our case, maraming gamblers na matatanda na talaga. Remember, ang gambling ay hindi lang sa hindi lang sa mga poor. Ang gambling kahit ano yan, kahit Yes. mayayaman, kahit ultra rich. As in, hindi nakatira sa hindi nakatira sa isla, nakatira sa hotel. Araw-araw nandun nakatira. Still, gambling is there. So, yun na nga ang sinasabi ko, it's part of our culture siguro na as human beings. So, ang regulations niyan ay hindi lang kasi hindi lang ikaw lang ang may problema na gambler ka eh. Problema yan ng community mo. It takes a village to check on you. It takes your family to check on you. It takes your community, your institution to check on you. At siguro tignan din natin yung pakikisama at pagpapahalaga natin sa isa't isa. Alam naman natin na may nangyayaring bagay na ganyan. Medyo tulungan din nating magkaroon ng social control ng bawat isa. Ang nakakatakot pa kasi, Doc, kasi sa nakikita natin ngayon, whether in public or online, minsan mga malalaking celebrity pa yung nagiging endorser eh. So parang lalo Ay, mas nagiging totoo. influential sa publiko. May hatak. Yeah, the term is endorser. So ano bang ibig sabihin ng endorser? Endorser, ibig sabihin, you have this product and you show people that you believe in this product and you get paid for that. So, yun talaga source of income eh. Yun na nga ang punto natin, sabihin, madali kang maengganyo. Totoo, kahit hindi naman. Ngayon, online gambling. In the next generation, pag may susunod na naman na platform, it's still the same gambling, iba lang ang platform. So, yun na nga, there's no amount of government regulations na pag nag-gambling ka kasi ang gobyerno nga may may pagkor nga ibig sabihin ini-embrace ang gambling. So sabi ko nga it's been there for more than 2,000 years already. So no amount of institutional regulation ang makakatulong diyan doon sa mga na-addict sa gambling kung hindi yung mga tao na sa immediate na nasa paligid niya. Sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyo pong maganda po mga paliwanag sa amin. Till next time po ulit, Doc, at ingat po kayo. Happy Sunday. Thank you very much and good morning sa inyo lahat. Basta DZMM! Si Dr. Gerald Abergos, isa pong sociologist